Mr. Matibag, go back to law school. Attorney Sal, sa hearing kanina, sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag na consummated na may tuturing na raw yung banta kasi may personal na pag-amin ang Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir? Anong inamin niya? Na may hinayro siyang kikitil kung may mangyari man sa kanyang masama. O even assuming na inamin niya, bakit? Kailan pa ba naging crime yung pagplano ng murder na hindi mo naman isinagawa? Mr. Matibag, go back to law school. Opo, binanggit niya rin, sir, na... Let me amplify that. Yeah po. Under the law, there are only 4 kinds of conspiracy to commit a crime. Na crime. Kasi pag nagsabwatan lang ako kayo, nagplano kayo na pumatay, mag-rape, magnakaw, hindi yung crime yun hanggat walang overt act. Ang crime lang kung sinasabi na magpaplano ka palang criminal, insurrection, sedition, rebellion, kudita. Outside of that, hindi yun. Kaya even assuming na sinasabi niya na may plano, na wala naman talaga, wala pa rin crime. Opo, tsaka yung argumento, attorney, na yung kinetic force na binanggit ni Director Matibag, would you agree to that, sir, na nagdudulot raw ng parang influence sa Duterte supporters at sa mga nakarinig ng mga pronouncements si VP Sara, yung kanyang pahayag? Kung totoo yun, nasaan yung mga tinatawag na seditious acts? Kasi pag sinabi mo inciting to sedition, ibig sabihin, yung mga nakarinig noon, nahikayat na umalsa laban sa gobyerno. Itinanong sila, yung dalawang nauna sa kanya, pati siya, meron ba kayong mga reported seditious acts? Wala. O that destroys their claim. Pangalawa, tinanong, si Inday Sara ba nandun sa mga protest rallies? Kasi ang punto nung nagtatanong, kasi kung inciting to sedition, si Inday Sara gagamitin niya lahat yung mga rallies to incite. Sabi niya, wala ako doon. Wala pala eh. Ngayon, sabi nila, kasi yung sinabi ni Baste na ang ulo lang kailangan namin. Jesus Maria Joseph. Alam po ninyo, ibig sabihin lang naman ni Baste na ulo. Kasi kung titingnan nyo lahat ng mga pahayag niya, gusto niyang pabitiwin sa tungkulin si Presidente Marcos Jr. dahil sa kanyang kabiguan bilang presidente ng bansa. So, nung sinabi niya, ulo lang kung kailangan namin sa kanya. Yan ang kailangan ko. Ibig sabihin, yung resignation niya, wala akong kinalaman yun doon sa sinasabi naman ni Inday Sara na ini-imagine ko, putuli ko. Yun sinabi lang ni Inday Sara yun. Parang kung baga, ilabas niya yung inis niya. Kasi nga, hindi lamang niyayamot siya nitong mga kalaban niya, kung hindi sinisiraan siya at pinagpaplanoan pa siyang patayin. Pero tandaan niyo ang sinabi ko, kahit na isipin niyo ang heinous na tinatawag na krimen, kung iniisip niyo lang kanyang iniisip mong putulan, hindi po krimen yun. Yun ay a demonstration of dislike. Ayaw mo sa tao, yun lang yun kayo, maniwala kayo. Dahil ako, nangyari na rin sa akin, pag meron kong kausan na nabubuisit ako, hindi lang ko iniisip kung na puputulin ko ulo. Sabi ko, putulin ko kaya ulo mo o kaya yung iyo. Ganun lang yun. Wala yun. Doesn't mean anything. So, parang dala lang ng bugso ng damdamin. Sa inis. Sa inis. Sa inis. Pero hindi banta yun. Sir,